morning, Monday. Yun. Simula na naman ang araw ng trabaho mga dre, no? Parang hindi nagtrabaho kahapon eh, no? Dahil simula na naman ang araw at ayaw ko, nasanay na siguro ako, no? Ang tagal ko nang ginagawa ito eh, 7 days. Mula nang bumalik ako mga dre, no? O nga, no? Mula nang bumalik ako, galing bakasyon sa Pilipinas. Yun, nagsimula uli akong ano, no? Mag 7 days. Nagbaon ako neto kasi hindi ako nakainom sa bahay dahil hindi ako nakapag-almusal. At ang ating baon ngayon, 4 na itlog at isang steak sa ilalim mga treno. Meron tayong avocado, meron tayong ano nga to? Sasabihin ko dapat palagi pepperoni mga treno. Salami. Uwian na mga treno. Alas 4 na. At dahil alas 4 na, may part-time uli tayo mga dreno. Babalikan ko yung naglilik. Kasi kanina tumawag sa akin yung may-ari ng apartment. Kinumusta niya, ano daw ba yung sinasabi ng caretaker niya mga dreno. Minsan may misunderstanding din kami ng caretaker niya. Kasi ano yun eh, purong France yun mga dreno. France from French. Tama ba? Oo. At medyo hirap siya mag-English, 'di ba? Tapos ako, ang galing ko mag-English, kaya hindi kami nagkakaintindihan. Dahil somehow parehas kami mga dreno, hirap kami mag-English. At yun nga, sinabi niya sa may-ari yung tungkol sa tulo na parang 2 beses na nangyari. At inassure ko naman yung may-ari. Nasabi ko sa kanya, chinek ko at sigurado ako wala ng tulo unless may pinanggagalingang iba pa. At sabi sa akin ng may-ari na sabi niya, if you think the problem is too complicated for you, you are free to call our plumber. Sabi niya ganon. Kasi nga yun daw professional yun. Tsaka bukod pa ron may insurance yun mga dreno. At sabi ko naman sa kanya, don't worry, it's been taken care of. Panis eh, di ba? Kako, huwag ka na mag-alala, di ba? Tapos sabi niya, okay, just stay on top of it. Tapos balitaan mo na lang kami. Kaya pupunta uli ako doon para ikabit tong shower head na binili ko at i-check uli yung leak mga dreno. Alam niyo mga dre, yung punta ko rito kahapon, kasi sabi niya di ba may leak pa raw. Sabi ko, nakita mo ba? Sabi niya hindi raw, narinig niya lang may tumutulo. Eh naalala ko, tinignan ko to, merong tumutulo rito. Nag-report siya na merong tulo nang hindi niya naman nakikita. 'Di ba? Yeah, di ba? Ayun yung papalitan ko mga dreno, yung shower head kasi kasi sira na. Kumbaga basag. Tingnan natin yung naglagay ako ng ron mga dreno, ng tissue. So ibig sabihin pag may tulo, mababasa yung tissue na yun mga dreno. At kakapain ko na rin ngayon tapos papalitan ko to. Ito yung susunod kong papalitan mga dreno. Kasi kung mapapansin nyo, masyadong mataas yung tubig. Dapat yung tubig mga dre, nasa baba lang neto. Nandun lang sa may guhit. Pakinggan nyo mga dre. Ayan yung sinasabi niya. Na may leak pa rin daw. Dito. Galing diba? Ang kulit eh. Sana nakikita nyo ako mga dreno kasi kalahati lang yung paningin ko ngayon eh. Sinusumpong ako ng migraine mga dreno. Buti itong migraine ko, umano na, kumbaga humupa na, hindi katulad nung dati na bata-bata pa ako. Na pag sumakit to,
buong araw hindi ako mapakinabangan kasi kahit nawala na yung migraine, nandun pa rin yung sakit ng ulo. Ngayon, kahit pa paano, naging ano na siya mga dreno, umamo na siya ng konti. Kaya isa rin yung sa dahilan kaya lagi akong may dalang gamot sa sasakyan. Pero sa pagkakataong to, wala akong gamot. At hopefully, hindi siya ganung sumakit mga dreno. Kasi dati, pag sumakit, sasakit pa lang. Alam ko na mga dreno, pag aatakin ako ng migraine, lalabo agad yung paningin ko eh. Alam ko na agad yun, kaya inom na ako ng gamot. So, I don't know kung may kinalaman yun, kaya hindi na siya masyadong sumasakit. Eh ngayon, wala akong nainom ng gamot. Ayokong bumiyahe kasi nga, hindi maganda yung paningin ko mga dreno, kalahati lang yung nakikita ko. Parang, yung mata mo, 'di ba? Ito yung bilog ng itim ng mata mo, kalahati lang noon yung nakikita mo mga dreno. Tapos gumagalaw-galaw pa. Gumaganong ganon. So, miski pagbasa mahirap eh. Siguro na migraine ako kasi may nabasa akong comment mga dre. May nabasa akong comment eh. Sabi niya ano eh. Ano ba 'yun? Sayang natin. Hindi, bago ang lahat mga dreno, maraming salamat po sa mga gandang komento nyo na nagpapataba po sa puso ko at nagpapamaga po sa mga mata ko. Diba? Maraming salamat po. Napakabubuti nyo po, no? At sobra ko pong na-appreciate yung comment nyo, yung like nyo sa video. Kaya kung gusto nyo pong mag-like, i-like nyo po. At nang sa ganun paraan mga dreno, marami pang makapanood ng kadramahan ko. Diba? Marami pang makapanood ng mga pinagsasabi ko mga dreno. Sa pamamagitan po ng pag-like nyo, pag-subscribe nyo sa akin mga dreno, kumbaga natutulungan nyo po akong lumago yung channel ko nang sa ganun makabayad na po ako ng mga utang, no? Kaya please subscribe, like, and share this video mga dreno. Huwag nyo kakalimutan. Okay? Sabi na ito ni may napapanood ako sa Facebook mga dreno. Bago ang lahat, no, may napapanood ako sa Facebook. Ang sabi niya, si Malupiton, 'di ba? Ano ba yung words na lagi niyang ginagamit? Kupal ka ba? 'Di ba? Ito sabi niya, yung comment. Dapat nagpapasalamat ka sa nagdala sa iyo diyan sa Canada. Gumanda buhay mo dahil sa kanila at hindi dahil sa iyo at sa kasipagan mo. Hindi bagay imo-imo mo pampaawa, hindi ka mahirap. Hindi ka mahirap, na mahirap, diba? Hindi ka mahirap. Marunong ka pa sa akin, diba? Hindi, naman hindi ako mahirap talaga mga dre, no? I mean, nakakahiyang gamitin yung salita na yon. Alam niyo naman mga dre, no, na dapak na nandito ka sa Canada at kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, 'di ba? May trabaho ka, kumikita ka, may panghulog nga ako ng sasakyan eh. Definitely hindi ako mahirap, 'di ba? May tama naman to si tropa. May tama to malaki mga dreno. Pero yung pampaawa, kailangan ko magpaawa, pambihira. Pag hindi ako nagpaawa, ano mapapala ko, 'di ba? Kailangan maawa kayo sa akin. Para mag-subscribe kayo tsaka mag-like. Walastek. Bakit ka naman pepikein yun? Ba't ako magpapaawa? Marami na akong masyadong natanggap na awa sa buhay na nag-uumapaw na pinapamigay ko na nga eh. Di ba? Walang tumatanggap eh. I mean, ako mga dreno, the last thing na pwede nyong ibigay sa akin is yung awa. Di ba? Na parang, please, wag. 'Di ba? Huwag kayo maawa sa akin kasi hindi ka awa-awa yung sitwasyon ko mga dreno. Siguro kung meron man kayong gustong ibigay sa akin, yun yung somehow mangiti kayo sa kwento ko mga dreno. Matawa kayo, ma-entertain kayo. At kung sakali man baka ma-inspired kayo sa mga sinasabi ko. Pero yung awa, wag na yun mga dreno. Hindi ako nangihingi ng awa. Subscriber yan, pwede. Tsaka like, tsaka share, pwede yan. Pero yung awa, hindi ko kailangan niya mga dreno. Tapos ano pa sabi niya? Dapat daw nagpapasalamat ako sa taong nagdala sa akin dito sa Canada, si Jocelyn mga dreno. Gumanda yung buhay mo dahil sa kanila at hindi dahil sa iyo at sa kasipagan mo. Walastek.
Pero hopefully, hindi ikaw yung nagdala sa asawa mo. Kung nasa bansa ka man, alam ko nasa ibang bansa ka, di ba? Hopefully, hindi ikaw yung nagdala, tapos ganyan yung sinasabi mo sa kanya. I think, Ewan ko mga dre, baligtad yung isip mo. By the way, yung sabi niya nga pala, no, na ano nga yun, maging thankful ako sa taong nagdala sa akin dito. Oo naman, di ba? Palagi kong hindi ko kailangan laging sabihin yan. Pinapatunayan ko yung pagiging thankful ko sa ginagawa ko, di ba? Being a good provider. Yun mga dre, no? Ano pa bang dapat kong gawin? Di ba? Yun. Siguro, action speaks stronger than comments. 'Di ba? Ganun 'yun eh. At wag kang maniniwala sa taong magsasabi sa iyo na kung hindi dahil sa akin wala kang mararating sa buhay. Dahil ang totoo, kaya kami narating sa buhay is ikaw yung nagdesisyon, 'di ba? Na ibangon yung sarili mo. Ikaw yung nagdesisyon kung nasaan ka man ngayon. Kaya wala kang dapat sisihin sa buhay mo, kundi ikaw. Wala kang dapat pasalamatan maliban sa mga taong tumulong sa iyo, kundi sa sarili mo rin, 'di ba? Dapat magpasalamat ka rin. 'Di ba? Dapat i-congratulate mo yung sarili mo na you did good, 'di ba? Job well done. Naalala ko dati mga dre na nung kabataan ko ba 18 years old mga dre, no? Kasi gumraduate din ako ng high school, late na eh, kasi late na rin ako nakapag-aral. Kaya nung gumraduate ako ng high school, I think na ako eh, ilan ba ako? 17 o 18 years old mga dre, no? So nagtrabaho ako, kumbaga syempre nagbibinata ka, 'di ba? Ngayon ang ginagawa ko, dahil gusto ko rin magkaroon ng mga damit na signature, so nag-aabang ako ng mga sale mga dre, no? Lumuluwas ako noon ng malayo kasi tiga Cavite nga ako. Minsan pumupunta pa ako ng Mega Mall o kaya South Mall para lang dumayo sa sale. May isang beses, kumbaga sale sa guest mga dre, no? So di nagpunta ako doon, no? Ngayon, yung huling damit na natitira na maayos-ayos is kulay dilaw, tapos XL. Kulay dilaw, tapos yung manggas niya parang yung sandong butas-butas. Ganon mga dre, no? XL siya. Tapos, ang size ko noon is small kasi sobrang payat ko eh. At dahil sa kagustuhan ko magkaroon ng signature na damit mga dre, no? Binili ko siya. At sa awa ng Diyos mga dre, no? Sabi nga nila, nasa nagdadala yan. Di ba? Nasa nagdadala yan papunta sa kahihiyan. Binili ko. Okay naman siya mga dre, no? So ganun yung ginagawa ko. Every time na may bibilin ako, nag-aantay ako ng sale. Parang in a way, magyayabang ka na syempre nga signature ng damit mo, 'di ba? Kahit nabili mo pa ng sale. Naalala ko nung dati may suot ko nun. Lee yata yung mga din, Lee. Ang mahal ng Lee, parang 500 na yun dati pa eh. Nagsuot ako ng ganon. Sabi nung kasama ko sa trabahong babading-bading, sus, nakali ka nga, imitation naman. Sabi nga sa akin. Hindi niya alam mga dre, no? Ano yun? Original yun. Yun nga lang naka-sale nung binili ko. Di ba? Kumbaga, wanna stick. Excuse me? Di ba? Anong imitation? Original kaya yan? So, walang naniniwala na may kakayanan akong bumili ng ng damit. Kahit pa naka-sale mga dre, no? Tapos, ngayon, okay? Nagsasabi ako na wala akong pera. Wala pa rin naniniwala sa akin. Di ba? Hindi raw ako mahirap. Pag nagyayaman-yamanan ka, walang maniniwala sa iyo, di ba? May sasakyan ka, may bahay ka, walang maniniwala sa iyo na maunlad yung buhay mo kasi sasabihin nila puro utang 'yan. Utang naman 'yun, eh. Di ba?
Ay, pinagyayabang mo, utang yan. Ano pa? Cellphone mo, utang din yan. Ano pa? Sapatos mo, utang din yan. Lahat ngayon pwede na utangin dito mga dre, no? Headset, relos, pwede na utangin eh. Kaya wala ka maipagmalaki. Ngayon, pag sinabi mo naman na, pre, kung ano may nakikita mo sa akin, inutang ko lahat to. Hindi ako maniniwala sa'yo, sinungaling ka. Sa dami mong trabaho, nasabihin mo sa akin, nangungutang ka pa rin, nangungutang ka, wala kang pera, mahirap ka. Kanino ka maniniwala, di ba? Sablay talaga di ba? Basta sabihin mong wala ka nun, wala ka nyan, hindi maniniwala sa'yo. Pag sinabi mong meron ka nyan, meron ka nun, hindi rin maniniwala sa'yo. Bigti na lang. Diyos ko po, Rude. Dito ulit tayo sa ating paboritong grocery store. Paborito kasi laging may sale dito. Yung huling binili kong cheese, mga dre, yung elemental smoke, ang sagwa ng lasa. Hindi ako nasasarapan mga dre, no? Hindi para sa akin. Bawiin ko na, hindi masagwa. Hindi lang para sa akin mga dre, no? $12 para sa cheese. Nga pala, gusto ko sana magtinapay na ganito. Ano bang tawag nila rito? Multigrain. Eto, anong tawag nila rito? Organic Belgian with flaxseed. Diba? May flaxseed pa. Talaba, $7. Ang payat eh. Yung talaba sa ano mga dre, no, nung sa nagpunta kami sa US, grabe ang kakapal. Etong payat eh. Sabagay, mas makapal, mas mahal eh, di ba? Octopus tentacle. Baka trip nyo. Sarap niya, kinilaw, no? Eto, tahong, $5.49. Tinolang tahong mga dre, no? Sarap. Ito, anong seafood mix. Mura na, 'di ba? Masarap 'to sa ano lang oh. Papakuluan mo lang, gagawin mong soup, no? 'Yun, no. Lobster, $10. Ano pa? Ito mga dre, oh. Ito baka gusto niyo 'to. Seaweed salad. $6.50, $6.58. 'Yan, no. Naglalaway ako. Naglalaway ako sa seaweed salad. Ano bang mga isda? Ano to? Gurame? Mullet. Mullet pala. Ito mga dreno. Pero kailangan ko rin daw ng ano eh, mga fish oil eh. Yun ang sabi ni Doc eh. So nagtatanong po kung sino pong doktor. Kung aprobado ba ng doktor yung ginagawa ko. Hindi po mga dreno. Ano to? Sariling sikap. Bahala sa buhay kung anong mapala. Tingnan natin kung ano, kung may nakasale na ano nga yun, na beef. Pero kuha tayo nung paborito nating iyon, bacon mga dreno. Hindi ito maalat. Kaya ito yung binibili ko. Okay, beef. Tingnan natin ang beef. Yung pa rin yung naka-sale. Wala ba yung ano? Katulad ng nakaraan, yung buto. Yung may buto. Masarap yung mga dreno. Ano yung prime rib mga dreno. Masarap yun eh. Ito, mahal na kasi. Ayoko na. Hindi na kami bate. Salmon steak. $4. Sarap isigang ng salmon eh, diba? Ito mura lang oh. Sarap isigang. Meron ba silang ano? Gusto ko lang ng sabaw. Yun lang. Kimchi. Mahal naman nito. $5.49.
$50. Ang mahal talaga ng manuka, no? Manuka, New Zealand, mga dre, no? Grabe, $50 to. Comparison na ng 500 gram, ha. Ayan, oh. 12 lang, oh. Oh, kumuha na rin ako ng avocado. Para kompleto na. 45.91. Buti naman. Nakamura-mura. Hindi ako bumili ng beef, mga dre, no? Kung napansin nyo. Isda naman. Kasi meron pa akong 3 giniling. 3 pack ng giniling sa bahay. Ubusin ko muna yon. Kaya tsaka na ako bibili pag ubos na yon. Kasi wala ring sale eh. Sinigang sa kimchi, mga dre. Nag-isa lang ako ng sibuyas, luya, kamatis. Tapos nilagyan ko tubig, pinakulo ko yung tubig, nilagay ko yung kimchi, pagkakulo, talagay ko na ngayon yung isda. Ito yung ulo ng isda na binili natin. O nga pala, nilagyan ko ng pang-asim yan, mga dre. Yan, pakuluin lang natin yan ng mga 15 minutes. Okay na yan. Alright, sarap, mga dre. What can you say? Rush, who